Praise the Lord. Huwag natin mahal ang Panginoon. Gabi siya po sa ating beloved choral group. So umagang ito mga minamahal, sama-sama po tayong tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng mahal pinadalhin ng ating beloved hour ng preacher, kay Andy Binyas. Bless you, praise the Lord. God bless you, the beloved preacher Perbin Valenzuela. Nang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Dahil yung gamay, tayo pwede malangin. Opo, mahal na Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Pilag mo sa amin na kami ay sama-sama naman nandito sa iyong bahay-sambahan upang purihin at sambahin. Pasalamatan sa lahat ng kabutihan mo, kalab mo sa aming buhay. Sa buong linggo, mahal na Panginoon, ikaw nakipag-uban sa amin. To the first leading prayer, mahal na Pastor. You're the prophet of God, please and with the most servant, to love with me, so the breath in Lord, even if I guess, maiba in Satan, gas out right now, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang una sa lahat, pinakamataas na pagpupuri, pagdadagila, pagluwalhati, alang lang sa atong pinakamamahal na Panginoong Hesus, o dubling paglispito, pagalang sa ating beloved noble pastor, Willis John Almeida, in time prophet of our loving God. Sa patuloy natin pag-alaala sa mga ginito ang turot pagmamahal, natin beloved stand pastor Lina Cum Almeida and all beloved children and the whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, preachers, to all of you, my beloved webcast viewer. Magandang araw po sa inyong lahat yan. Kung saan man kayo banda, ano bang oras, anong araw sa inyo, ang ginapaabot kong aking taus-pusong pagbati sa inyong lahat po. Sa inyong lahat, mga minamahal kapatiran, palakpakan po natin Diyos. Napakaganda ng mga testimony ninyo, ating pakinggan, tayo ay pinagpala ng Diyos. To prove beyond the shadows of a doubt that our God that we serve is real God. And He is a powerful God and God of miracles. He is an awesome God, a miraculous God, and a wonderful God. Palakpakan natin ang ating malapay. So, pag-aralan natin sa araw na to, sa umaging to, ang tawag na assurance. Assurance. Mga minamahal, importante si Kristiyano nga magkaroon ng tao na ginatawag na assurance. Ano bang assurance? Kasiguruhan. Palakpakan natin Diyos. Tanda po niyo mga minamahal. Importante sa Kristiyano ang mayroon tayong maramdaman sa puso natin na kasiguruhan. Amen ba? Assurance. Kung wala itong kasiguruhan, palagi ka naglalamig, nanghihina, nag-alala, nag-doubts, nag-question sa isipan mo. Then bakit? Sa isip mo, walang kasiguruhan. Mapalangit kaya ako, sa katotohanan kaya ako, tugunin kaya ako ng Diyos, pagaligin ako, palain kaya ako. Ano ba? Eh, may marami ka lang marinig na mga istorya, dali ka agad manghina. Bakit? Ang paglilingkod mo sa Diyos, kulang sa kasiguruhan. Amen ba? You put it in your heart, the feeling of assurance. The strong feeling of confidence about yourself and about being right. Yan ang po meaning ng assurance. Assurance means a strong feeling. Malakas na pakiramdam. Amen? Of confidence, panatag ka. About yourself, una sa'yo. And about being right. Sa mga bagay na kung asa napit ang tama, paniwalaan mo yan, maging panatag at magsigurado mo na yung sinasabi mo ay tama. Walang pag-alinlangan. Amin ba? Ako na sa buong katotohanan, dito sa Smukosaid, ang Diyos ko'y buhay totoo, ang ating mahal pastor propita ng Diyos. Tapos. That is a strong feeling of confidence about yourself and about being right. So wala na. Tuloy-tuloy paglingkod mo sa ating Panginoon. Ilang taon ka na naglingkod sa Diyos? Nakilala mo ang Panginoon sa Diyos mo kasi ilang taon na? 27 years na po tayo sa CDO. Ang church natin sa Manila halos 44 na, 45 na. So hanggang ngayon nag-alinlangan pa rin tayo, hanggang ngayon nagdadaos pa rin tayo, hanggang ngayon para bang nangalamig pa rin tayo, mayroon pa rin question sa isipan. So kulang ka sa kasiguruhan sa isipan at sa puso.
Tanggalin natin yan, mga minahal yung mga pag-alinlangan. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang assurance, kasiguruhan, kahit anong gawin mo sa sarili mo, alam mo tama. Amen? It's a strong feeling of confident about yourself. Punta ako doon, may tamang ginagawa ako. Punta ako doon, sigurado magawa ko to. That is from your feeling, the strong feeling of confident about yourself. Wala makapigil sa iyo. Wala makapagpahina sa iyo. Wala makapaluya sa iyo. At anong istorya marinig basta right from your heart, mayroon kang gitog na strong feeling of confident. Pag ginawa ko to, tama ito. Sa Diyos, kakampi ko ang ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kanina napatutuon ni Esther, sabi niya, parang nanghina siya. Ang Bible study sa kanila, nililutos na. Natural po yun. Pag mag-preach ka ng gospel, magkaroon ka ng Bible study, crusade, lahat gawin mo. Mga minamal, mayroon pong mga persecution. Mayroon pong mga trials. Natural, you have to expect that. Meron dyan. Mga pagpigil ng kaaway, destruction ng kaaway, mga pag-persecute ng kaaway, mga pag-BI ng kaaway, maraming taong gagamitin ni Satanas. Aron, bastap ang gawain ng ating Panginoon. Pero kung banatag ang loob mo, sa sarili mo, may kasiguruhan ka, walang makapigil sa iyo. Gawin na gawin mo ang kalooban ng Diyos, ipangaral mo Ebanghelyo, patuloy ang gawain ng Diyos. Bakit? You have an assurance. Ang Diyos mo'y buhay. Palakpakan natin. Sa habag at tawa ng Diyos, mga minamahal, yung abang lingkod, salamat po sa nabigay ng mga regalo sa akin. Naramdaman ko yung pag-ibig niyo sa akin. Hindi ko na lang sabihin yung edad ko. Basi mamaya magulat kayo. Amen. Salamat sa nagbigay ng regalo, nagpasaya ng puso ko. Sabi ni Pablo, my heart enlarged because of you. Salamat naman sa hindi nagbigay ng regalo, kay galit kayo sa akin. Okay lang. Basta ako panatag yung loob ko, nga ako ay palangga ng Diyos. Hindi bago na maiwasan sa kongregasyon, may kapalangga sa iyo, may galit sa iyo. Kaya yung mga galit ko, praise the Lord. Yung nagpalangga sa akin, praise the Lord. Yung hindi nagpalangga sa akin, praise the Lord magyapon. Alam ng Diyos yung puso niyo. Amen. Amen. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon. Hindi dahil nag-iwas ako sa birthday ko rito, dahil sa gawain ng Diyos, mga minamahal. Amen? Thursday pa kami galing dito, nagbiyahe na kami ng Carmen Cotabato, sleeping kami doon, dahil pag-augma, pinagawa akong sakyanan kaya malayo yung biyahe namin. Yung target namin, Kidawa, Laak, Compostela Valley. Yung lugar ng Kidawa, yan ang pinakadadaluktukan ng bundok ng the Valley of Compostela. Doon sa pinakababaw na valley na yan. Doon ang mga tinamaan ng Pablo na buwawi noon sa buong Compostela Valley. Doon girelocate yung mga tao, pinagawa ng gobyerno ng balay, uniform sila. Doon sa pinakataas na ng bundok, safety sila. Doon tayo nagkaroon ng krusada, isang araw lang. Dahil may mga kapatiran tayo, mga nitibo doon, sila po ay nalipat sa atin dito magpasakop. Dati galing sila sa under the Tagum City, dito na sila. Kaya yung bundok na yan napakalayo, halos walang preacher or the preacher umakyat doon. Kaya sabi na, tingnan natin kung umakyat ba si Bari Andy doon. Tinood man na. A critical area, kantilado, right by side ang daan, gamay lang kaayo, mahulog ka, patay. Maraming mga NPA. Pero sabi ko, dahil sa gawain ng Diyos, hindi tayo natatakot. Dahil meron tayong assurance sa Diyos na buhay na ginagawa natin tama, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. So, kapital natin, yung katawan natin, lakas at ang awa ng Diyos sa unat dalangin yung kanyang propita. Pumunta kami, hindi kami nagbiyam mong kayo, kaya actually malapit lang yun doon, 40 minutes. Gaso lang ganun ang daan.
So, tingin ko hindi kaya ng Starex, mahulog. Bigat ang mga sound system, so hindi ko pinagsugal. Kaya may kasama ko mga workers, pamilya ko. Umikot kami. Dito kami dumaan ng Kidapawan City, nag-overnight muna kami. After overnight, wala kaming tulog. Pinatulog ko lang yung mga driver ng mga gagawa. Diretso na kami. Davao, ikot kami ng Davao. Pagdating Davao, ikot kami papuntang Tagum City. Tagum City, doon kami nag-rest ng Gadyot. Maya-maya, after mga lunch, biyahe kami papuntang Laak. Yung Laak na yan, munisipyo, Compostela Valley. From Tagum City, mabiyahe pa kami ng 3 hours. Ganon. Pagdating ng Laak, hapon naman, alas 4, doon kami nag-sleeping. Then, sabi ng engineer, iniikot na niya yung mga pundok. Ko, sir, mga ilang oras ang biyahe from Laak to Kidawa. Sabi niya, malapit lang yan, mga 30 minutes. Sabi ko, ay, malapit lang pala. Yung mga worker, di malapit. Okay, magkapag-ano pa kayo, mapag-sit up. Alis na sila. Grabe, sabi nila, kuya, hindi basta-basta pala yung daan. Maliit, akyat, umuulan pa yon. Pero nakarating sila, kay Diyos kasama natin ang Panginoon. Sabi ng iba ni Daniel, kuya, sabi ng engineer, 30 minutes. 1 hour anihap kami nagbiyahe. Maulan, mas light. Pero basta mayroon kang assurance sa Diyos, tama ang ginagawa mo para sa Panginoon, hindi ka pabayaan ng Diyos mo. Kailanman hindi ka ma-discourage, hindi ka manghina, hindi ka hihinto sa dapat gawin mo. Because you have a strong feeling of confidence about yourself and about something that is right. Kaya alam mong ginagawa mo sa Diyos, kasama mo ang Panginoon. Iniisip mo yung pagod, anong hina ng katawan mo, dahil iniisip mo ang mga kaluluwa. Pagdating doon, gabing tuwang-tuwa. Yung mga kapatiran doon, yung mga nitibo, tuwang-tuwa. Pagdating laharos, hindi malaman ang kagalakan na katingin sa kanila. Hindi malaman kung anong dapat gawin. Di sa isip nila, hindi kami makapaniwala na pinuntahan kami dito ng mga manggagawa. For the first time in the story of their life daw, inakyat sila doon. Pag sabi ni sumama si Brother Joseph doon tulog na kayo. Pagtulog dito, nagluksuhan na. Alasan na lahat. Doon pa lang, sabi, alam mo kuya, grabing kagalakan namin. Sa sitwasyon namin, hindi namin kami mapunta dito bisita. Pero naramdaman namin yung pag-ibig yun na dumating kayo dito kahit hapon at gabi na. Sa sobrang katuwaan nila, mga minamahal, terrible. Ang Diyos, pag ginagawa mong kalooban niya, hindi ka ipahiya. Nagawain na kami ng umaga, grabing ulan. Halos malupad yun, tuloy-tuloy. Nagulat kami, maya-maya, pagdating alas 12, alauna, yung mga tao doon, kala ko wala tang dadalo. Dahil sabi ng President Jason, badalapat kuya, yung mga tao dito, house to house ng mga pastor nila. Huwag kayo dumalo sa Diyos mong kusaid, dahil paghilingan kayo, hingian kayo ng tag-1,000. Gano'n na, marami na hadlang. Ginadlangan na. Huwag kayo pumunta doon. Huwag kayo makinig. Pero ang Diyos ang nagdadala ng makaluluwa sa iyang paanan. Maya-maya, nagulat kami na puno na yung upuan. Nakakatuwa, yung mga tao, wala malang umuwi. Nagsidatingan sila sa bagatawan Diyos pa rin natin beloved pastor. Hanggang matapos. Alam mo, sa habag ng Diyos, nakabautismo tayo ng 31 kabuok ng mga tao doon. Halos puro Trinitarian. Dinibati pa ako na doon. Maraming katanungan. Sa habang ang Diyos na nangasagot na natin, tulong awa ng Panginoon, nagulat ako, lahat sila nagluksuhan sa tubig. Pagdating, yung dinibati ng tao, ang tanda, Brad, bidi ako ampuan mo na. Bakit? Babutis mo ka. Tapos na. Bakit? Naintindihan ko ang sinabi mo sa akin. Kaya sabi niya, Brad, sa aming simbahan, sabi namin pastor, ang tao tumitingin sa puso, hindi sa labas na anyo. Sabi ko, Brad, paano mo sabi na yung puso mo banal at yung sa loob ng puso mo ang nakitira banal na espiritu, ngayong panglabas mo, walang kabanalan. Kaya kung ang nakatira sa puso banal na espiritu, siyempre ang labas niyan damit ay banal.
Wala mang kakabanalan. So masabi ko sa iyo, yung sa puso mo nakatira, hindi po banal na espiritu. Masamang espiritu. Na ganun ba? Maya-maya umalis, nagbabautismo na pala. Grabe ang mala Panginoon. Sumunod yung mga babae, ganun din, na nakapantalon. Pag prayer pa lang, pray for the sick, kahabagan, hindi pala siya makakita. Nang after lihans, may nang-interview, sabi niya, nakita, Brad. Himala! Parang simple lang, pero yun, himala. Dahil Diyos natin, He is a miraculous God. Itritarian din, inikutan nila ako. Pinakita ilang himala. Pinangaralan ko siya ng holiness. Sabi ko, katulad yan, Sister, prangkahin na kita. Yung nagpapantalon, sabi niya, Deuteronomy 20 verse 5, binisaya namin. Yung babae sumusuot ng damit pang lalaki ay dulumtanan kasilagan sa Diyos. Narinig mo ba? Opo. Sabi ko, ngayon, paano masiguro mapalangit ka kay di ka nilumdumtan kat kasilagan ka sa Diyos? 2 years ka lang sa iyong simbahan, hindi pa rin ka gumagaling. Bakit? Dulumtanan ka pa rin kasilagan kasi sige ka pantalon. Umiyak siya. Dito, simple lang. Isang ilang minuto pa lang tayo, pero pinadilat ng Diyos yung mata mo. Ibig sabihin, ang Diyos dito ay kasama namin. Anong sabi ng Acts 10:38 na 5? Ang Panginoon umikot sa lahat-lahat ng mga lugar, nagpagaling ng karamdaman dahil kasama niya ang Diyos. Dito may mga himala sa Diyos Bukosid, ang patunay, kasama namin ang ating mahal na Panginoon. Naglapitan doon sila, sabi, tama talaga. Kaya ngayon, pag bumalik ka pa doon sa iyong simbahan, yung mata mo, lalo hindi ka na makakita. Kaya bakit babalik yung masamang espiritu sa iyo? Ito, prangkahinta na kayo lahat. Kaya may importanteng kaligtasan mo. Nakinig sa lahat sila kahabagan ng Diyos. Ngayon, yung barangay huli sa gilid na maliit, ngayong Sunday, doon na sila mag-fellowship. Nagalit yung mga pastor nila, sinabihan yung ating preacher doon, Brad, ayaw tamang inagawa yung kartito pa. Sabi ni Preacher Jason Padlaban, wala man kami pastor nag-agaw. Ang inyong membro, pinigilan nyo, pumunta man dito. Nung nagpabautismo, nakaramdam ng kagalingan ng karamdaman, na-prove nila sa sarili na ang Diyos dito, Diyos Bukosid, buhay, nagpapagaling ng karamdaman. Kaya, mga minamahal, dahil sa himala, with signs and wonders and miracles, paluwing in our church. So dapat magkaroon tayo ng assurance, kasiguruhan sa paglingkod natin sa Panginoon, wala na pag-alinlangan. Amen? Amen? Dito to ang Diyos natin, dito buhay. Hindi tayo ipahiya ng ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Wherever we are, wherever we go, ginagawa natin ang salita niya, ginagawa natin kalooban niya, ang Diyos kasama natin. So we need assurance, kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa buhay natin. Mga minamahal, anumang klaseng marinig yung istorya, ano marinig yung mga pagsubok sa buhay nyo, huwag nyo pansinin yan. Basta importante, malakas ang naramdaman mo sarili mo nga panatag ka, ang Diyos mo'y buhay. Tama ang ginagawa mo. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, napakabait ng Diyos. Pag uwi na namin, ubandang gawain sa laag, diretso kami uwi. Wala na hinto. Iikot naman kami balik, ilang oras kami nag-travel. Kung saan kami madat na nagpagod yung mga driver, doon kami magpahinga. Dumating kami sa San Franz, Agusan Shore, napagod last days na, doon na kami natulog. Yun po ang Panginoon, wala sariling pugaran. Kung saan sa ipadpad ng Espiritu, doon siya. Yun po ang buhay nating Kristiyano. Yung kinabukasan, punta kami ng Barubo, nag-meeting ko naman yung mga kapatiran ng mga elders doon. Kahabagan ng Diyos, after ng meeting, nagkaroon naman ng kapayapaan. Yan po ang misyon ng inyong ordained preacher, tabang kaluoy sa Diyos. Maraming problema lutas, maraming gawain inaayos, maraming gastusan ang ginagamit, mga minamahal. Sa among travel, kung magastos kami tag 60,000, mga minamahal, 40,000. Hindi ko kayo binibilangan. Kaya sabi ko, lahat na ginibigay nyo dito, hindi po mabaliwala yan. Lahat yan nagagamit sa gawain ng Diyos.
Hindi po natin maabot yung kapatiran sa malalayo, ma-revive sila. Alam mo yung katuwaan, kagalakan, kasiyahan, mga minamahal, hindi mo mabayaran sa lapi yan. At marami kang pera, wala kang kasiyahan, wala kang kapayapaan, ikaw ang pinakamahirap na tao sa lupa. Yung mga tao doon, mahirap mga nitibo sila, naglingkod sa Diyos. Nung nabisita natin sila sa bag at awa ng Panginoon, grabing katuwaan, kagalakan, hindi maputol na kasiyahan nila. Sabi niya, kuya, kahit wala kaming pera dito, walang signal dito, walang tubig. Galak na galak kami, pagpurihin, paglingkod ng Diyos. Napakaliblib ng lugar, walang signal. Mahirap ang tubig, napakalayo. Ngunit sabi niya, sapat na sa amin. Nakilala namin ang Diyos, nga totoong Diyos nga buhay. Grabing kagalakan namin, di namin mabayaran, nabisita niyo kami dito. Sabi ko, wag mo isipin yan, sa Diyos lang ang kalwalatian. Wala pong tao dapat yung bigyan ng pansin. Kaya wala kami. Basura lang kami sa harapan ng Diyos. Obligasyon namin bilang nanguna, puntahan namin kayo. Alang-alang sa gawain ng ating, hindi sa wala, ano pa man. Kuya, kung kami pagpapalain, bayaran namin lahat. Sabi ko, hindi nyo, wag nyo bayaran. Di wala kayong utang sa Diyos. Magbigay kayo ng tapat sa gawain ng Diyos upang kayo lahat pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Eh kung walang tapat sa Cagayan de Oro, hindi kami makarating sa inyong lugar. Wala kami magamit na kurudo, wala kami magamit next mga magastos namin. Palitan nyo yan ng katapatan nyo sa Diyos. Magbigay kayo, magsuporta kayo sa gawain. Maglingkod yan taas puso sa Diyos. Di totoo ang Diyos natin buhay, puno ng pag-ibig. Habang pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon dito. Importante na may kalayaan kayo magsamba. May gawain din sa iyong bahay. Paloobin ng Diyos. Pagkapatay kayo ng shopping dito, lalago pa ang gawain ng Diyos. Hindi ko sukat agalain, kuya, sabi niya, napakalain namin bundok. Naabot kami ng Ebanghelyo. Wala pinipili ang Diyos. Bundok man, islaman, saan ka maroon, mayroon ng pinipili ang ating Panginoon. Hindi nyo ba alam, nakasulat sa Matthew chapter 26, na sabi ng Panginoon sa mga apostoles, Panginoon, nung ikaw na bilanggo, binisita ka namin. Nung ikaw na sakit, pinuntahan ka namin. Nung ikaw hubo, walang damit, dinamitan ka namin. Nung ikaw nagutom, pinakain ka namin. Nung ikaw nauhaw, pinainom ka namin. Nung ikaw na priso, pinuntahan ka namin. Sabi ng Panginoon, saan ako na priso, na bilanggo, ginutom, binuntahan nyo? Sabi ng mga apostoles, ang sagot ng Panginoon, kung yan ang ginagawa nyo sa pinakamaliit, kawawa kong mga anak, ako ang iyong ginagawa niyan. Pag mapuntahan mo pala, mabisita mo yung taong mga mahirap, makomfort sila, mapakain mo sila, mapainom mo sila, mabisita mo sila, hindi pala sila binibisitahan mo, ang Panginoon pala. Ganon ka-importante ang pag-ibanghilyo. Ganon importante ang pag-preach ng gospel. May sabi ng Biblia, preach the word of God to the poor. Ipangaral ang ebanghelyo sa mga mahirap, sa mga pobre, sa mga kabus. Kayong puso ko andyan sa kanila. Hindi dahil mayaman lang pangaralan natin, dahil may pira sila ibigay, hindi po. Wala tayong pinipili, mahirap, mayaman, para hintay pantay ang pagtingin natin, mga minamahal. Basta sila po'y anak ng Diyos. Magtataga kayo minsan, ako hindi ko nangamustas yung lahat. Kaya ayaw ko na may ma-open. Kaya gusto ko mangamusta, lahat na lang kayo kamustahin ko. Kaya minsan hindi na ako nangamusta, nagbabayaw na lang ako ng gamot. Kaya ayaw ko na mangamusta sa iba. At iba naman, hindi ko makamusta. Ayaw ko rin lumapit sa inyo. Kaya base maya, ang iba magsabi, si Brother Andy, sila lang palagi nilapitan, kami hindi. Baka sabihin nyo, may pinipili ako. Wala kaming pinipili. Pari-parehas ang tingin namin sa inyo. Lahat kayo, pantay-pantay ang tingin namin. Iwan ko lang kung pantay bang tingin nyo sa amin. Wala pong tinatangi ang Diyos. God has no respecter of person. Lahat po. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord.
Hindi dahil mayaman, kinakamusta natin palagi. Hindi ko mo maraming pira, kinakamusta natin palagi. Kung mo walang pira, hindi natin kinamusta. Eh dito, paragi ko kinakamusta yung walang pira eh. Dinatakot ako, baka pangamusta ko, may maiwan sa palad ko. Pero kung magbigay kayo, praise the Lord. Galing sa puso niyan. So kung bigyan niyo ako dahil perang bayad, hindi kita maribyok, wag na lang. Kaya hindi binabayaran yung preacher. Amen? Kaya na, may nag-abot sa akin dyan eh. Beloved Brandy, nalaman ko, birthday mo pala, wala ka na. So, belated. Uy, praise the Lord na, salamat. May belated pa siya. So, tinignan ko yung papel. May regalo ako. Salamat sa Diyos. Ugma, may pangbili akong RM. Praise the Lord. Maya-maya, may inabot na Master Vicky sa akin. Nagala ko, listahan. Pagtingin ko, uy, happy birthday, beloved OP. From beloved Adult Square. Salamat mga beloved Square. Amen. Praise the Lord. Wala man yung, barang mo tulog man yung mga Adult Square man. Nagregalo ka mo, tulog pa kayo. Palakpak. Amen. Yung mga pioneers, walang humana naman, ang wish di adma sila eh. Kaya yung mga Adult Square, mayroon pa siguro belated pa. Kaya pinagpala nga ako eh. Galing CDO, may celebration. Pagdating ko sa Carmen, may celebration. Pagdating ko sa Kidapawan, may celebration. Pagdating ko sa Kidawa, may celebration. Pagdating ko sa Baba, belated celebration. Pagdating ko dito, may belated mangyapon. Amen. Grabe ang Panginoon ba? Buhay ang Diyos. Amen. Hindi dahil nagregalo kayo sa akin, dahil akong leader nyo. O dahil mabait ako sa inyo, o mahal nyo ako. Nagregalo kayo sa akin dahil nakatanggap kayo ng bibiyaya galing sa Diyos. Pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon. Mahal nyo ang Diyos. Kaya nagregalo ka mo sa kanyang mga ginagamit. Kung kami lang, wala kami silbi. Dahil ang Diyos kasama natin, dahil sa pag-ibig niya, nandito tayo nakatayo. Importante po yung pagmamahal. Amen? Everybody praise the Lord. Ang assurance, ito po'y nagpo-produce by faith. Tanda po natin. Ang assurance produce by faith. Pag wala kang panampalataya, hindi ma-produce ang panampalataya, wala kang tinatawag na assurance. Pag-ibasa ba natin? Ephesians chapter 3 verse 12, then 2 Timothy chapter 1 verse 12. Pag-ibasa lang. Para madali kita. Mahaba na eh. So, it is produced by faith. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Episo, Kapitulo 3, versikulo 12. Diha kaniya nakabaton kitag kaisog ug pagsalig sa Amen. pagduol sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Amen. Everybody praise the Lord. Kaisog. Amen. Ang assurance pala ay kaisog, tapang. Magkaroon tayo ng assurance in whom we have boldness and access with confidence by faith of Him. Tapang, isog, o kapanatagan ng loob. Nasa Kanya mayroon tayong lakas. Lakas, strong. Lakas ng loob at papasok na may pag-asa sa magitan ng ating panampalataya sa Kanya. Palapakan natin Diyos. Lakas ng loob. Amen. Amen. Isog, lakas ng loob upang tayo makapasok sa pag-asa, confident sa magitan ng ating panampalataya sa Kanya. Yun po ang ginatawag na assurance by producing by faith. Lakas ng loob. Dagaling ako. Papalain ako. Tugunin ng Diyos sa panalangin ko. Lakas ng loob. Hindi ka manghina. Samahan ako ng Panginoon. Kahit liblib na lugar yan, maraming rebuild dyan. Hindi ako manghina. Hindi ako matakot. Bakit? May lakas loob ka. Mayroon kang assurance na gumula sa ating mahal na Panginoon.
Amen? Importante yun. Lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa magitan ng ating panampalataya. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sunod, magantoy ng gritong na humid, fall by hope. Amen ba? Kailangan gagawa ito, mga minamahal, ng buong pag-asa. May panampalataya, lakas loob ka, sunod ay may make full by hope. Grabing pag-asa sa buhay. Umaasa ka, may paglaom ka, na ito'y matupad niya at ito'y magawa niya para sa akin. I hope that someday, balikan ako ng Diyos at ako makasama sa kanyang kaharian. Because we have a blessed hope. Blessed hope. Make full by hope. Pakibasa, brad. Hebrews chapter 6, verse 11. Hebrews chapter 6, verse 11. Then, Brother Roger, basahin mo yung 1 John chapter 3, verse 14. Yung itong na-confirm by love. Yan naman, una kayo na, produced by faith. Pangalawa, made full of hope. Din pangatlo, confirmed by love. 1 John chapter 3, verse 14. Pakibasa na. Hallelujah, praise the Lord. Sabi anong kapitulo 6, versikulo 11. Hallelujah, praise the Lord. Og among ipang hinaot nga unta ang matag-usa kaninyo hangtod sa katapusan magkaparayag sa samang pagkamasingkamuton sa pag-abot sa hingpit nga pagsalig sa paglaom. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Amo? Anong sabi? Kailangan makaroon ka ng himpit na paglaom. Amen? And we desire that every one of you, kadausa ka na to, do show the same diligence of the full assurance of hope unto the end. Magkaroon tayo ng diligence, buong ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. At ninanasa namin ngang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap. Sikap. Amen. Paningkamot sa ikalulubos sa pag-asa hanggang sa katapusan. Ikalulubos na pag-asa hanggang katapusan. Hindi ka atras. Hindi ka surrender. Kailangan papasok ka, sikapin mo na ikalubos na pag-asa hanggang sa katapusan. Kung kailan babalik ang Diyos, mga minamahal, sikapin mo na umasa tayo hanggang sa katapusan. Until the end of our life sa lupa, kailangan hindi mawala yung ating pag-asa na ang Diyos ay babalikan tayo buhay, dalhin tayo sa langit. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So kasama po yon. May producing of faith, panampalataya, at pag-asa. Sikap na magkaroon tayo ng pag-asa. Pangatlo, confirm by love. Ipamatudan, patunayan sa pamagitan ng pag-ibig. Pag-ibasa, brad. 1 John chapter 3, verse 14. At inlukso mo sa 19. Praise the Lord. So, Brother Pire, sundan mo, Isaiah chapter 1 John 32:17. chapter 3 verse 14. Kita na sayod nga kita nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Tungod kay kita nahagugma man sa mga igsoon. Siya wala magahagugma pagapabilin paghihapon sa kamatayon. Amen. Amen. Sinoybe. Sa 19. Pinaagi niini kita mahibalo nga kita iya sa kamatuuran o makapasalig kita sa atong mga kasing-kasing diya sa iyang atubangan. Palakpakan Amen. po natin, Diyos, mga minamahal. So, yung matinatunayan sa pag-ibig. Amen ba? Kaya mayroon 3 pillar sa Bible eh. Anong 3 pillar haligi na to?
faith, hope, and love. Ang kasiguruhan sa buhay spiritual, assurance, ay una, it is produced by faith. And pangalawa, it is made full by hope. Then, pangatlo, confirmed by love. Sa Biblia, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth abideth in death. Nalaman natin tayo yung mga nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sabagat tayo ay nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nanahan sa kamatayan. Kung ginapakita mo yung pagmamahal mo sa iyong kapwa, matakasan mo yung kamatayan papuntang buhay na walang hanggan. Kaya nagsikripisyo tayo, abutin yung mga kapatiran sa malalayo, not because sa ating pagsisikap, just because of the love of God. Dahil gusto natin mapadama sa kanila ang ating pagmamahal sa kanila. Nasabi ng Biblia, pag minahal mo ang imong kapatid, malipat ka galing sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan. Kung hindi ka nagmahal sa imong kapatid, manatili ka sa kamatayan. Kaya hindi tayo pwede ito magplastikan, mga minamahal. Kung totoo mahal mo yung kapatid, ipakita mo yung tunay mong pagmamahal sa kanya. Huwag mo siyang siraan. Huwag mo siyang ichismis. Huwag mo siyang istoryahan sa labas. Huwag mo siyang libakin. Ipakita yung totoo mong pag-ibig. Kung mga musta ka, kamustahin mo ng tudo. Kung magbigay ka ng tudo. Dahil sabi ng Biblia, matakasan mo, malipat ka galing sa kamatayan papunta sa buhay kung binahal mo ang iyong kapatid. Eh sabi ko doon sa Marubo, kayo sa Marubo, kayo mga mag-asawa din nga nanguna. Noon, hindi ta kayo kilala. Wala akong makakilala sa inyo. Kayo ang tawag na tawag sa akin upang magpasakop kayo dito. Ngayon, sino ba kayo magsalita laban sa akin? Wala kayong respeto. Pinagtsagaan tayo ito, balik-balik, ayusin kayo dito. Dahil alam ko na yung mga ugali, batasan nyo noong panahon pa. Yung sinasabihan ako ng mga preacher na galing naghawak sa inyo. Ngunit hindi ko tiningnan yung mga ugali at batasan nyo. Ang tiningnan ko, na maayos ta kayo dito. Ngayon, sino ka nga magsalita laban sa akin na wala kang respeto? Dinibyo ko sila. Eh kung wala akong pagmamahal sa inyo, pinabayaan ko yan rito. Sino ba naman kayo? Hindi ako manugon, mawala kayo sa akin dito. Dahil bakit? Kayo lang naman ang nagtawag sa akin. Naisyuhan pagana ako ng ibang makapwa ko pero tungkol dahil sa inyo dito. Nga ako daw, nangangagaw ako ng mga kapatiran. Nangangagaw ako ng mga station, nasayod ka mo. Wala ka kayo inagaw. Kayo ang lumapit sa akin. Ngayon, magpakita ko ng abilidad. Kaya sabi ko sila, tayo mga Kristiyano noon, mga dunot tayong mga tao. Mga bastos tayo, walang galang respeto, ugali natin. Ngayon, nakilala natin ang Panginoon, binago na tayo. Yung ating dunot na kinabatasan nga maot, nga mga bastos sa una, walang galang respeto, wala na yan, binago na tayo. Ngayon, kung hanggang ngayon, ganun pa rin ugali mo, wala ka pa rin respeto, wala ka pa rin galang, bastos ka pa rin, hindi ka marunong magrespeto, wala pang Holy Spirit na katira sa puso mo. Ang sabihin ko sa iyo, sister, ang nakatira sa puso mo, si Lucifer. Dahil si Lucifer, gusto niyang palabuan ang ating Panginoon. Gusto mo lumabaw pala sa akin, ikaw na manguna dito. So yung puso mo, ang laman ng puso mo, hindi po banal na espiritu. Yun, si Lucifer. Si Lucifer, right hand ng Diyos, puging anghel, lahat ng sikretong Panginoon, alam niya. Kaya ngayon, kaya grabe pinasukan ng demonyong pride, gusto niya malampasan ang Panginoon. Gusto niya malabawan ang Diyos. Kaya sabi yung espiritu mo, hindi po yan hulis bala na espiritu. Yan espiritu ni Lucifer. I-rebuke. Sabi ko ito i-rebuke na to. Mabuti tumayo. Hingi ng sorry. Pero patawharin mo ako.
kung nahimo ko to. Kasi grabe na akong paglagot sa mga pag-umangkon ko dito. Sabi ko, huwag mo idamay ang inyong lagot sa pamarinti sa akin. Di kailanman, hindi ta kayo pinabayaan dito sa mag-atawa ng Diyos. Lumisin lang sorry, di inayos na namin. So, pasensyahan nyo rin ako. Ako marunong ako may pasensya. Pasensyahan ko rin kayo kung ako nakatext sa inyo na alisin ko mga kapatiran dito, ibahin ko sila ng gawain. Kung hindi ko marunong magrespeto sa akin. Dahil kapatiran, susunod sila sa akin. Isampulan ko sila. Tulad yung sa Quezon, Bukidnon, yung preacher doon nga si Brother Aki Colanse. 10 years kaming kasama dito. Sabi niya, Beloved Opi, ikaw pa lang uling preacher sa habag ng Diyos nakapasakay sa akin si aeroplano. Tinoda. Kaya sinama ko sa Manila preachers meeting, first time siya nakasakay sa aeroplano, pinasakay ko pa sa train. Yung mga LRT ba? Sabi niya, ikaw pala ko, hindi niya, sa Diyos lang kapurihan. Ngayon, pinasukan ng rebellion spirit. Because of money. May nagbigay sa kanya ng 100,000 kapatiran, sabi ng kapatiran, para magbigay daw sa chapel. Sabihin mo kay Brandy, sabi, sinausap niya lahat yung mga sakop niya, huwag na natin sabihin kay Upi, hindi, basikwaon niya. Sabi mo, kailan man ako nagkuha ng operin niyo dito? Pinarayo lang, pinatayo sa chapel, pinaganda. Nalaman ko lang sa isang preacher, kung nag-report ko, tiniksan ko sila. Sabi ko, kuhunan mo ng tithes operin yan, may ipadala sa Manila, niya ubos na po. Yung natira ng ministry ng tithes, ubos na rin po. Ganun ba? Sige. Binanatan ko sa wali. Ahimik lang ako. Wala akong sinasabi. Yung mga kapatiran mismo ang tumawag sa akin. Labidopi, hindi na namin kaya yung paninira ng Preacher Aki sa'yo. Hindi namin kaya ang yung ginagawa sa amin. Insulto niya kami lahat. Hindi na kami babalik doon sa kanya. Maawa ka sa amin. Sabi ko, sandali lang. Kailangan ipaalam sa Manila. Tinawag ko sa atong beloved Pitch. Kuya, kawawa ang kapatiran kung ininsulto sila ng preacher. Kung pwede kayo na bahala dyan, ibahin nyo sila. Yun, naiba po yung Quezon. Napunta sa Salawagan. Sabi ko yon, nang sumunod yung mga kapatiran sa Salawagan ngayon, lumalago, pinagpala, lumalaki ang gawain sa Salawagan, Quezon. Pati preacher natin doon, lumalaki rin. Preacher Jerry Galgo, lumalaking dyan. Sabing grabe yung pagpapala. Yung preacher doon, nag-rebuild kumontra. Ngayon, grabe ng payata. Yung natira sa kanila, 5 na lang. Yung chapel nakataas, gwapo. Ang sama niya, gwapo, na wala na may kapatiran. Yun po ang mangyari. Yung Salawagan, Quezon, kahabagan ng Diyos, lalong lumalago, pinapalaki, kinakonstruksyon nila, lumaraming kapatiran. Bakit? Sumunod sila sa kalooban ng Diyos at nagpapasakop. Hindi ka magpapasakop, hindi ka sumunod, hindi ka samahan ng Diyos. Bakit? Ang Panginoon naglalagay siya ng dapat overseers sa bawat gawain. Every region, mga overseers. Region 10, dito po, sakop natin ang yung abang lingkod. Sa ibang lugar, sa Panabo, mayroon din preacher doon. Sa Davao City, mayroon preacher. Surigao, Buton, mayroon din po. So mayroon po tayong ginatawag na jurisdiction. Kayo mga kapatiran, kailangan malaman nyo iyong jurisdiction. Kung saan kayo. Nabilong ka sa CDO, dito ka mag-report. Bakit? Nandito ka nabilong. This is your jurisdiction. Mayroon nilagay dito ang overseer nanguna para sa'yo. You have to respect that. Amen? Bawat isa inyo, mayroon ditawag na jurisdiction. Alam niyo yung jurisdiction? Ito. Tinawag ka adult squire, so ikaw adult squire. Yan pang jurisdiction mo. Manatili kang adult squire. Tinawag kang preacher, preacher ka. Tinawag kang instrumentalist, instrumentalist ka. Tinawag kang Bible reader, Bible reader. That is your gift, jurisdiction sa ating Panginoon. Tinawag kang single squire, maging single squire. Ngayon, pag duwang pagkatawag sa'yo, tinawag kang single youth at finest, kailangan dalawa ang gampanan mong jurisdiction. Hindi pwede nga sa finest ka lang kakanta dahil tinawag ka rin maging youth at single. Kaya hindi mo gampanan ang jurisdiction mo, kinukuha mo ang jurisdiction mo, sarili mo sunod. That is pride. Luciferian nga espiritu. Kailangan marunong ka sumunod, magpakumbaba, magpasakop, kung saan ka linagay ng Diyos. That is your jurisdiction.
Hindi ka lumampas, hindi ka rin pinumubos, kailangan sumunod ka. Swerte mo, pinagpala ka. Bakit? Sino ba naman tayo, tikarapat dapat, ginamit tayo ng Diyos? Amen? Ginamit ka pa instrumentalist, marunong ka, ginamit ka pa single squad, marunong ka, pioneer squad, lahat sa'yo na. Grabe ang panalangin para sa'yo. So gampanan mo yung tamang calling mo, jurisdiction sa Panginoon upang ikaw pagpapalain ng Diyos. Hindi dahil marami ka ng talento, nagmamayabang ka na, sarili masunod, ay hindi mo na ako awit dyan kasi dito muna ako. Hindi po yan. Ginawa mo yan eh. Jurisdiction mo, dapat gampanan mo yan. Tulad sa amin dito, linagay ako dito, mga siwa, napakahirap. Maraming akong jurisdiction. Kaya hindi ko pwede piliin lang yung bisitahin ko ang station. Nga may paborito akong mga preso station, lahat. Lahat sila pantay-pantay ang aking pagtrato. Lahat pantay-pantay ang aking pagtingin. Pinupuntang, bakit po? That is by jurisdiction in the Lord. Yan po ang aking pagkatawag. Mahirap yon, hindi ko makaya. But just because of our calling, ginagampanan ko yan. Dahil because of the love of the brethren. Dahil mahal natin Diyos, mahal natin ating mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, magkaroon ka na ng assurance sa sarili mong panampalataya kung gawin mo itong tatlo. Faith, hope, and love. Sa Biblia, kung mahal mo ang imong kapatid, lilipat ka galing sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan. Kung mahal mo yung pagkatawag sa iyong Diyos, gawin mo. Kung saan ka tinawag, mahalin mo yan. Kapartner mo yan. Kasama mo yan hanggang pagbalik. Until the end, mayroon ilulubos mong pag-asa mo hanggang sa tapusan. Yan po gampanan mo ang tungkulin mo pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. If you can do that, delikado. Magkaroon tayo ng pride. Katulad yung president, sample ko. Nagka-pride. Dahil siya lang na marunong. Kunin ko na yung pira, yun. Anong nangyari? Nagalit ng Diyos. Yung mga sumunod, sila'y pinagpapala ng Diyos hanggang ngayon. Kaya sa Biblia, ang sumusunod at ginagampanan ng tungkulin, pinagpapala ng Diyos. Si Lucifer, gusto sobrahan ng Diyos labawan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka pwede lumampas sa akin. Kaya ako leader mo. Kaya tinapon siya sa lupa, sa impyerno. Tinawag siyang Satan. Hindi po tayo pwede. The servant is not above to his master. Ang alipin, di pwede maging labaw taas sa kanyang amo. Hindi mo pwede labuan ang iyong amo. Amen. Janitor ka lang, hindi mo pwede kunin mo yung trono ng amo mo. Hoy, amo, walisan mong CR. Ha? Ikaw na hino ng manager. Manager! Halutin mo likod ko, manager. Hindi man pwede yon. Ang manager good ang kalutin mo yung likod. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Minsan nasisira yung ating panam-assurance, ang ating kasiguruhan sa paglingkod. Dahil nakulangan tayo ng producing of faith at made full of hope at confirmed by love. Nakulangan po tayo, mga minamahal. Pang-apat, it is effect of righteousness. Kasama pa, ang apekto ng katwiran. Nakulangan tayo minsan ng katwiran, mga minamahal. Kaya yung pagpapala nawala. 5 to eh. It is the effect of righteousness, and then panglima is the abundant in the understanding of the gospel. Importante po yun. Bakit pag-ibasa ba, Isaiah chapter 2, 32 verse 17. Then, Colossians chapter 2 verse 2, last na po tayo. And then, 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Is the effect of righteousness. Assurance is the effect of righteousness. Una, faith, hope, and love. Pang-apat, the righteousness. Pag-ibasa. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Isaias, kapitulo 32, versikulo 17. Ug ang buhat sa pagkamatarong, mahimo nga pakigdait. Ug ang sangputanan sa pagkamatarong, sa kalinaw ug sa pagsalig sa walay katapusan. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ano po? Maliwanag ang Biblia. 17, hindi po 11. May kasamputan sa pag-asa.
ang paglingkod sa Diyos, ang kapanganatagan ng loob. The assurance is the effect of righteousness. No? And the work of righteousness shall be peace. Kung gumagawa ka ng katwiran, ay mayroon pong kalinaw. Pakigdait. Amen? Hindi ka magulumihanan, hindi ka mawalang mabalisa. So, kung gumagawa ka ng katwiran, ay mayroon kang peace. And the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Ang apekto ng katwiran ay quietness, katahimikan, kapayapaan, at assurance. Maging panatag ka at mayroon kang kasiguruhan sa iyong paglilingkod. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pag-Tagalog. Huh? The work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Forever, walay katapusan. At ang gawain ng katwiran, pagawin mong katwiran ay magiging kapayapaan. At ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatitiwala kailanman. Pagtitiwala kailanman. Katahimikan. Ang bunga, the effect of righteousness is peace. Katahimikan. Ang pagkatitiwala kailanman. Kaya hindi ka mawala. Hanggang kailanman in the end, mayroon kang pagtitiwala sa Diyos. Just because of righteousness that you do. Naging payapa ka, at ang bunga ng iyong katwiran ay katahimikan. Tahimik ang buhay mo, tahimik ang espiritu mo, at mayroon kang pagkakatiwala kailanman. Hindi ka mawala sa Diyos. Hindi ka mabuwal. Hindi ka magalinlangan. Manatili kang tapat na maglingkod sa Diyos, nagpapaabot ng pagbalik ng ating Panginoon. Palakpak. Lakasan ang palakpak. Amen. So, apat na tayo. The assurance is strong feeling of confidence about yourself and about being right. So, it is produced by faith and made full of hope and then confirmed by love. And it's the effect of righteousness. Maging tahimik ka at may patiwala ka, maging payapa ka. Panglima, is the abundant in the understanding of the gospel. Ito importante. Abundant kadagaya sa pag-insabot, pag-unawa sa Ebanghelyo. Colossians chapter 2 verse 2, then 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Ito sila, maminamahal. Abundant in the understanding of the gospel. Hallelujah, praise the Lord. Kolosas kapitulo 2, versikulo 2. Hallelujah, praise the Lord. Aron ang ilang kasing-kasing na maligon sa diha nga magatagi kini sa gugma. Aron pagkabaton sila sa tanang kadagaya sa kasaligan nga pagpanabot o kaybalo may tungod sa tinago sa Diyos. Ang tinago nga mao si Kristo. Palakpakan po Amen. natin Diyos, maminamahal. So, that their heart might be comforted, being knit together in love, unto all riches of the fullness of assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father of Christ. Nga mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos sa sitwasyon. Nga katiwasayan, gabi, abundant of life. At sa lahat ng mga kayamanan ng lubos ng katiwasayan ng pagkaundawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Kailangan ba abot natin ang malalim na hiwaga ng Diyos, ang kanyang katwiran, ang kanyang kayamanan sa kanyang pag-ibig. Kailangan makuha natin ito.
Kung hindi natin ito maintindihan, mga minamahal, hindi maabot ng puso natin ang totoong pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal, at ang lahat na kayamanan, lubos katiswayan sa pag-unawa. Kasi pag may panglubos kang kayamanan, mayaman ang pag-unawa mo, tiwasay ang isipan mo, maging payapa ka, mga minamahal, makilala mo ang totoong hiwaga ng Diyos. Sa mga tuwid bagay, si Kristo. Amen ba? Pag maintindihan mo lahat ng bagay, you knows everything about the knowledge of Christ. Nakikita mo yan. Pinayaman mo sa puso mo ang pag-unawa mo. Mga minamahal. Lahat na kahiwagaan ng Diyos, dumating man sa buhay mo, hindi ka matitan. Kailanman hindi ka maglalamig. Hindi ka atras sa paglilingkod. Manatili ka. You have assurance. Strong feeling of confidence about yourself and about being right. Lahat malaman mo tama. So wala tayong ginagawa itong mali. Alam natin tama. Dahil panatag yung loob natin. Assurance, kasiguruhan. Amen? Ulitin ko po, i-recap ko lang. Una, ang assurance, kasiguruhan, ay it produce faith, panampalataya, made full of hope, pag-asa, pinatunayan sa pag-ibig, at ang apekto ng katwiran, at ang kadagaya abundansya sa pag-unawa, pagitiwala, dahil sa hiwaga ng Diyos, manatili tayong sinsiro sa paglingkod sa Diyos. Amen? Amen? Kaya kahit ano marinig nyo dyan, ngayon, Pastor Joe, ginasimba nyo na makasimple lang naman ang istorya. Paano mo sabihin na simba namin? Ano bang ginasalita namin? Sinasabi mo ba, well, Pastor, ginasimba ka na mo. Wala naman na. Amen? Wala naman. Hindi ka manghina. Bakit? Alam mo sa sarili mo, panatag kayo assurance. Ngayon ating mga pastor, hindi natin sinisimba. Kahit sabihin pa na mong daigdig sinisimba nyo, bahala kayo dyan. Basta ako, natikman ko yung asin parat. Bahala sabihin mo matamis, inyo na bahala na kayo dyan. Basta ako, ang asin maalat. Tapos. Hindi totoo yan, matamis yung asin. Bahala ka na dyan. Basta natikman ko, maalat. Amen? Sabi ng awit, taste and see that the Lord is good. Natilawan ko na at nakita ko nga ang Diyos ay maayo. Kung sabihin, hindi maayo ang Diyos, bahala kayo dyan. Basta ako, we already taste and see that the Lord is good. Amen ba? Amen. Patuloy tayo mangaral ng Ebanghelyo. Patuloy tayo mag-Bible study. Ngayon, pinagpala tayo. Holy Supper next Sunday, kaya mag-start na kayo bilang ng kanyong fasting. Adults, singles, and finest, instrumentalists, mga preachers po. Mag-fasting na tayo this week, Holy Supper. Bilang na po yon sa inyong fasting. Mag-fasting tayo ng 7 days to 10 days dahil kanina galing kami sa Balingasag. Nakausap namin si Beloved Mayor Marita Rua Abogada. Matagal kami sa opisina niya. Halos mga 30 minutes kami nag-usap. Binok natin yung ilang gym. Napakaganda ng gym. Malaki ang gym nila. Malawak. Hindi mainit. Sa gitna ng palengke ng Balingasag. Ang ating krusada, dapat May 10, 11, Friday and Saturday. Sabi ni attorney, Pastor, pwede ba i-atras mo lang pataas kay hindi pwede. Kay kanang mga pizza from 8 to 10 ay aming meeting di Abante. Sige po. Lipat ko. May 3 and 4. Kaya naka-record na po sa Balingasag yung ating crusade sa Balingasag 2-day crusade is May 3 and 4. Kaya mga taga-Balingasag, pinagpala kayo. Mag-start na kayo fasting doon. Sabi ni Mayor, marami ba kayong membro dito? Sabi ko, marami, Mayor. Mahigit 100. Ganun ba? Siyempre, Mayor, boboto kayo. Sabi ni Beloved Friend, imbitahan natin si Gobernador Julio Oy kay
Sabi ko, papuntahin ko yung taga Medina, papuntahin ko yung mga taga Claveria, papuntahin yung mga ibang asasan, grupo. Di makita ni Gobernador Oy, kay Gobernador ko siya. Amen. Wala taga-politiko, atong krusada. Pero kung may politiko lumapit sa atin, tulungan natin sila. Sabi ko, Mayor, mamili ka lang kung saan ka. Sa Friday, ang aming oras, 2 o'clock to 6. Pag Saturday, ang aming oras, 11 in the morning until 5 lang. Kasi uwi pa tayo. Mamili ka lang, Mayor, kung anong oras available. Kasi lang, Sir, Brad, sabi niya, mamili ako. Welcome kayo lahat, ng mga politiko, Mayor. Libre ang gym, walang bayad. Sabi ko, Mayor, wala bang bangko? Pasensya na ko daw, wala kami mga bangko na marami maabangan yan. May nakontak naman kami doon maabangan. Kapitan Gapon Tag-iya. Sintos ka po. So, sound system, meron naman tayo. So, maminamahal, yan po ang pagpapala. Hindi tayo pwede hinto ipangaral ang Ebanghelyo. Napaka-importante. Malayo nga lugar, abutin natin para magkrusada, maligtas ang kaluluwa. Itong Balimingasag, napakalapitan. What is 1 hour of travel? Ang Kidawa, nag-travel kami ng almost, nag-ikot kami 20 hours. Mga minamahal. Pero dahil sa mga pag-ibig sa ating kapatid, lilipat tayo sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan. Genuine na pag-ibig. Lahat tayo magkaisa, mga minamahal, sa kaligtasan ng mga tao, ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy yun. Meron pa tayo sa Maranding, April 21. Lanaw yun. Meron pa sa Leyte, 2, May 17, 19. Kidapawan, 3 po yun. Balik naman, buong May, full kami. 24, 26 hanggang June 2 pa. Hindi matapos-tapos. Pag-start ng August, start naman ang anniversary natin. Claveria, Tanan, Baba, hanggang na tuloy-tuloy naman. Kita mo, kailan lang nag-Disimbre. Ngayon, Marso na. Hindi lang natin malaman ang araw, panahon. Dahil napakaiksi na ng panahon, mga minamahal. Sabi ng Biblia, pinapaiksi ng Diyos ang panahon dahil sa kanyang mga pinili. Kaya dahil pinili tayo ng Diyos, mga minamahal, samantala natin ang panahon na binigyan niyo sa atin. Anong gawin natin kalooban? Mangaral tayo, magpasting tayo, mangaral tayo Ebanghelyo, sundin kalooban ng Diyos. Bahala na ang Panginoon sa atin. Basta importante, ginagawa natin ang kalooban niya. Panatag tayo. Ipakita din pagmamahal sa mga tao. Like the Bible says, if you love the brethren, you pass from death unto life. Mahalin mo ang igsuon mo. Malipat ka, matakasan mong kamatayan sa impyerno, papuntang buhay, walang gan. Awitan natin, Diyos, Ma'am. Isang buwan lang, mahigit ng ating preparasyon. Hindi natin pwede i-miss ang mga krusada. May trabaho po natin yan. Dahil meron tayong assurance sa ating buhay. Meron tayong assurance sa paglingkod sa Diyos. Di tayo pwede manglamig, di tayo pwede manghina, di tayo pwede umatras, patuloy tayo. Gawin ang kalooban ng Diyos sa Panginoon. Yan ang jurisdiction natin sa buhay sa yupa. Magpagamit tayo ng taos puso. Habang may buhay, may hininga pa tayo, mga minamahal. Dahil pag wala tayong hininga, wala tayong buhay, wala na, useless ang lahat ng bagay. Habang may pira, gagawin mo sa kalooban ng Diyos sa gawain. Hallelujah! Our time now is very short in this earth. Anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. Dakila Kau Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw maasahan, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakilang pag-ibig Kau Diyos, Dabahin niyang pag-ibig ng Diyos. Itaas yung kamay. Purihin natin Diyos. Damahin natin ang kanyang pag-ibig.
sa kung kailan mahirap. Pag-ibig mo'y alas sa akin, doon ang ngayon. Singgit, hallelujah. Ipatugbaw, dakila ka, oh Diyos. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating malapay ng nagtatapat sa habang panahon. Sabtan yung misahe sa awit. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya patuloy. Hallelujah! Patuloy siya nagbibigay Sa puso ko damdamin, puso ko damdamin, katapatan mo ay aking pupurihin. Bayaw ka mo, dakila ka, tapat, nagmula pa sa ugat ng aming labi. Singgit mo, mundo'y magunaw, isinggit mo, ipatok mo, pati ang presensya, singgit ng mamahal. Nagila sa habang panahon, kapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pinati, tagumpay pa ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan may hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Hallelujah! 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 Sa habang panahon, Katapatan mo'y matibay sa tigan. Sa bawat bigating tagumpay ay naroon. Daluyan ang pag-asa ko ngayon. pag-ibig mo'y alay sa akin, noon hanggang ngayon. Dakila ka! Hallelujah! Dakila ka sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pinghati, tagumpay pa ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan may hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka. Oh Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ang pag-ibig mo sa amin. Dakila ang iyong pagmamahal sa amin. Dakila ang imong pag-unawa sa amin.
Dakila ka sa tanan nga dakila. Hallelujah! Di ba kami karapat-dapat sa iyo? Ginagamit mo kami. Hinahabagan mo kami. Upang kami gamitin mo sa kaligtasan ng mga tao. Mga minamahal, habang naramdaman natin ang presensya ng Diyos, itaas yung mga kamay. Manalangin tayo. Opo, mahal na Panginoon. Mas puso kami nagpupuri, nagpasalamat sa iyo. Sa iyong habag sa amin. Di man kami karapat dapat sa iyo, Lord. Di marami kaming mga kahinaan. Marami kaming mga pagkakamali. Ngunit kinahabagan mo kami. Binagkatiwalaan mo kami siyang gawain. Ginagamit mo kami. Tinuturuan mo kami, tinutuwid mo kami upang kami mapakinabangan mo siya. Ligtasan ng mga tao. So dalangin yung propeta, manapasulubusan mo kami pagpapalain sa material, pinansa, physical na bagay. Tulungan mo kami, kahabagan mo kami, Lord. Hallelujah, pamagamit mo kami sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Jesus, ipatong kamay sa ulo nyo, lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Yes, ibaba ang kapangyarihan mo sa maliit na, Lord, sa dalangin ng propeta mo na pastor. Palahin mo kami sa umaga ito. I be the partners. Demons, infirmity, sickness, and disease cast out from this children right now in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Grant of problems, bless thy children, Lord. Financially, peace, what my God. Jesus' name. Bless them, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin, Diyos mo na mahal. Tumayo tayo. Guys, yung kamay. Lugso kita, tulog ka bisis. Kusog kayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So, mami na mahal, ayaw mag-absent tugma ay Domingo at ay Lusaper. Next week pa man tayo, no? Piko Lusaper na. Mami na mahal. Mami na mahal, may practice og unya ang mga Jesus Finest Generation Choir, no? Alas 3 sa hapon po. Kaya hindi lang. Medyo agagahan nyo, no? Mga instrumentalist, tsaka mga Jesus Finest Generation Choir, no? Alas 3 may practice tayo. Praise the Lord po. Amen ba? Kaya doon kayo nang tawin ka-practice. Mami na mahal. So yung mga bakante mamaya, pwede na rin kayo maka-advance ng fasting para ma-record yun na po. 7 days to 10 days lang itong fasting, mga minamahal. Kaya alam mo, 1 month lang ang ating preparasyon mahigit. Kaya punong-puno yung ating schedule. Pero pag tayo manghius sa kinasing-kasing, maabot natin ang ating ginadesire, ang kaligtasan ng mga tao. Amen ba? So tumayo ito tanan, may suon ko. Tayo po yung mga muyo sa atong closing prayer. Beloved Square, may practice po kamo. Atong mga boxes diya, iulog nyo yung mga sa puti nga box, 5 pies pataas ng pula sa yuta. Balay kita humingi ng pledges nyo po sa chapel. Pangaralan pa namin kung still trust na mo ini basta ipunin ni nata itong mga pledges kasi ginano namin, ginatunan namin kung mapapabrikit kami ng steel, itaas ni mahirap magplastar. Kaya sige lang, ang Ginoo magpaiguan na mga minamahal. Amen ba? So, beloved brother, Roger Hanyo. Ayun na pag-subray taas, imo prayer kay Buddo na. Praise the Lord. Tuloy po, beloved Unin Britzer and Dibias. Praise the Lord. Hallelujah. Nalangit ang mga kapatid. Hallelujah. Magpalad magkaprihang Diyos sa langit sa matamis na pangalan mo, Jesus, mga naglangin ng storage sa Almeida, your end-time prophet, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, dito na kami nagpasalamat sa iyo. Sa pusong pasalamat sa iyo, mahal Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mula umpisa sa iyo, sulimsong. Hallelujah. Salamat, Lord. Damang-dama namin, Lord. Inibay po kami, mahal Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Bisan pa. Hallelujah. Hallelujah.
sa mga awitin, ng mga choirs, patutuo, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw sa kanunayan, nasa mong kinabuhi, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Minsan pa, hallelujah. Sa pagbigay, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ang kalaman sa pagbigay sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Natutong pagbigay, tanggap ng matutong patalangin galing sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, minsan pa, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah sa buhay. Banal na mga salita na aming natanggap, hallelujah, narinig sa pagang ito, malapit galing sa beloved preacher, mahal na Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah, bigyan mo kami ng pag-asa, mahal na Panginoon, sa kanunay kami anak, kanunay ka ni mo, Lord, salamat, Lord, bisan pa, hallelujah, 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 nandun mo kami, Lord, bisan pa ang mga lawa, mahal na Panginoon, ibalik mo kami, Lord, bisan pa sa panagbulag, karoon, mahal na Panginoon, hallelujah, nandun mo kami, Lord, hallelujah, sa panimalay ng malipayon, mahal na Panginoon, hallelujah, safety, mahal na Panginoon, at ibalik mo kami bukas, hallelujah, sa ibang panambahan sa linggo, mahal na Panginoon, dalang lahat magpapalang physical, material, financial, lalo na spiritual na pagpapala, na patuloy kang sambahin, patuloy kang pasalamatan, hallelujah. Salamat, Lord, sa Panginoong dalangin ng mga pastor, ang lahat, pasalamat, pagdadakila, tanging sa iyo lamang, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. God bless you po. At beloved Brother Roger. Maglaman naway kita manamahal. We love you in the Lord. And our grace Jesus loves you more. Tuling kuranan sa likod at ang dalos to nga kanilang tabangan nato may son ko. Yes, I love you. Ang magpalihans kaya hindi lang po mga beloved preachers tabang mulihans. Kaya magpalihans.